A blessed day to everyone at welcome back to my channel. Ito pong topic natin today ay na-inspire ako na gawin ito dahil sa dumadaming gusto matuto ng bilyar. So ang daming beginners ngayon na na-inspire na gusto maglaro ng bilyar at matuto. So also shout out to my new students, si Dr. Wari at saka si Dr. K. Dahil sa kanila ay na-inspire akong ulitin na magkaroon ng version 3 ng complete guide to start playing billiard. Dito sa video na ito, habang tinatapos nyo to ay matututunan nyo yung tamang paghawak o yung tamang grip na paghawak sa tako, yung tamang tayo, yung stance, yung tamang position ng inyong siko, yung elbow, at yung tamang hagod o paano yung maganda at fluid na stroke. So let us proceed doon sa video. So we start with the right grip o yung tamang kahawak. So maluwag lang po, hindi kahigpitan, hindi kaluwagan. So kung kita nyo, lahat ng fingers ay nakahawak. Pero pag i-atras na siya, medyo bumibitaw yung tatlo. So starting point ay para kang sundalo na nakaganyan yung baril. Nakaharap yung mga daliri sa harap. So again, para sundalo, yan, tangan mo, parang baril siya na nakaano sa shoulder mo. Pagbaba mo, diretso siya, hindi magbabago yung face ng palm mo. So hindi siya nakapapapasok, yung parang pronation at hindi supination na nakapalabas. So kaya pag in-stroke mo siya, hindi magbabago yung angulo ng iyong palm. So sa ibang angulo, ito yung side niya, yan. Assuming tama yung iyong fundamental at yung stance mo, yung paa mo naka-align doon sa butt mo. So ganyan po. Kita nyo yung follow through. We are still on this starting point at tingnan nyo itong tripod stance. So dapat nakabuka yung left nyo, naka-align yung right leg nyo doon sa butt. At yung dapat yung starting point nyo rin, yung elbow nyo ay parang inverted letter L. Hindi pwedeng naka-back, hindi pwedeng naka-forward. And yung follow through nyo, dapat yung tip ng cue stick nyo ay nagtatouch doon sa cloth after yung tumira. And that is a very good habit as a fundamentalist. You can never go wrong pag ginagawa nyo po ito ng tama. Okay guys, dito sa stance naman, ang ideal ay yung tripod stance. Bakit tripod stance? Para stable siya at para yung balance mo ay hindi ka mag-wiggle o hindi ka ma-out of balance. Kung titingnan nyo ay yung parang triangle siya, naka-forward yung left leg nyo, tapos naka-stay put yung right foot nyo na naka-align doon sa kamay. Yan, naka-align siya doon sa butt. Then you do the stroking. Now we go to the bridge o yung plangketa. So may dalawa tayo, yung open bridge. Usually pag baguhan, hirap talaga dyan. It's either nagdidikit-dikit yung mga daliri or pumapaling-paling. Pero ang umpisa, ibukan nyo muna, baba nyo muna bago nyo ilapag yung inyong cue stick doon sa gitna ng palahin tuturo at saka ng thumb nyo. Please be patient kasi sa umpisa unstable yung bridge nyo. Pero as you go along, habang tumatagal, nagiging stable na yan. So another is yung alignment. Kung mapapansin nyo, naka-align yung tako dun sa mata, yung dominant eye nyo. Yan. Sa akin, right eye. Tapos yung shoulder nyo at yung elbow nyo. So that is the proper alignment. Actually, kung titingnan nyo sa baba, naka-align din yung paa ko, yung kanang paa, as I mentioned earlier. At isa pang bridge na pupwede ay yung close bridge, pero I don't advise that to beginners dahil nakahalang yung tab mo doon sa line of shot mo. Mas maganda pa rin open bridge sa beginners. Now, center ball is another problem ng beginners. Usually, pag masyadong mahagod o lumalayo yung tip dun sa bola. At beginner, syempre, hindi pa sila ganun consistent. May jerking pa yung kanilang stroke. Hindi perfecto. Pagbalik mo dun sa bola,
paling na, it's either nasa left or sa right, kaya merong mga unwanted spin. So advice ko, as much as possible, 1 inch lang. Ayan. So guys, kapag kinumbine natin lahat-lahat ng natutunan natin kanina, yan, yung paano yung starting point, yung grip, yung stance mo, naka-align dapat yung kanang paa mo dun sa line of shot, yung tripod mo, pag binuko mo yung left leg mo, at yung sight mo, grip mo, at saka yung plangketa o yung bridge mo, at yung follow through, very important. Kasi yan ang isa sa sekreto ng bola, ay you can never go wrong at maganda ang magiging outcome ng iyong practice o yung pag-aaral kung paano magluto ng bilyar. So hindi po ito pwedeng madaliin o shortcutin, kasi mostly ang fondasyon mo ay nakabase doon sa iyong fundamental at sa iyong practice. So wag po tayong kontento na makashoot agad, makashoot lang, kasi ultimately maaari makashoot tayo, pero yung mga susunod nating araw, kung di natin na-establish yung fundamentals natin, baka hindi ganun ka-effective yung mga naging pag-aaral natin. So always stick to the basic. Kahit naman po ako ay pag nagwa-warm up, I always do this exercise. Ito po ay isa pang angulo nung kanina. This is very effective kasi you were able to warm up your shoulders, you were able to identify yung center ball mo, at yung stroke mo ay mawa-warm up na din. So the key is yung follow through mo. So mag-iwan ako ng link regarding dun sa video ng follow through. Meron po ako nito. I have the same video 3 years ago nito, pero ito ay medyo enhanced ng konti, pati yung graphics niya. I hope may natutunan po tayo dito sa video na ito. And let's just simplify and wrap up things. First is we stick to the fundamental. So we cannot shortcut things. Hindi po natin pwedeng madaliin o unahin natin yung puro shoot ng bola. We have to establish yung ating fundamental, yung ating grip, very important. Kasi very unstable yan sa very early stage ng ating paglalaro ng bilyar. Yung ating bridge, hindi agad natin automatic yung kamay natin sa plangketa. I think I would advise po yung open bridge kaysa yung close bridge, dahil sa beginners makakahalang yung sight noong close bridge kaysa sa open bridge. Unlike yung open bridge, medyo malawak yung sight mo, kita mo yung bola at yung patama. And then isa pa sa importante yung pong ating stance. So tendency pag beginner, hindi pa establish yung tayo, hindi alam po saan po position, so may tendency rin po na hindi agad naka-align yung paa doon sa white ball o sa object ball, and that's very important. At yung cue alignment nyo po, yung hawak nyo, yung grip nyo, yung bat, yung dulo ng yung hawak nyo sa bat, dapat naka-align doon sa kanang paa nyo. So kapag medyo awkward po yung pakiramdam nyo sa tayo o sa sipat, pwede kayong sipatin nyo ulit, tumayo, tapos bumalik kayo sa pagkakadapa o sa stance nyo. Napaka-importante po. And I think isa pa sa major important thing is yung stroke nyo. Mahirap po sa early part, 2 weeks, 1 month. The best is 2 to 3 months po yung gumanda yung hagod nyo o yung transition ng inyong stroke. And that can only be perfected through series of practice. So kahit walang bola, kahit wala pong table, pwede kayo mag-practice ng stroke as long as meron kayong sariling tako, kahit yung isang mumurahin o dissenting tako lang, na po pwede nyo pong gamitin sa dining table o any table na mahaba-haba ng konti. Pwede po kayong mag-practice. I will leave the link below po na kung saan pwede kayong mag-practice sa bahay ng inyong stroke. Siguro mga 3 times 10 minutes a day, para pag naglalaro na po kayo or nagpo-practice sa table ay maganda na ang stroke nyo. Please subscribe sa hindi pa nakaka-subscribe, like, share, comment if you find this video helpful at nakatulong sa inyo.
Watch out po sa next video ko, and salamat sa sponsors like si Nimrod Sinisa, and shout out to my students Doc Mon, Doc Wari, and Doc K. Thank you.